Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And update lang tayo mga bay sa paparating na laban ng Saudi Arabia kontra sa Gilas, Pilipinas. Ayan. So para to sa qualification game para makapasok sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup 2025. So bali meron nang game schedule mga bay na nilabas ang FIBA regarding dito sa qualification to quarterfinals matchup. Okay, so yung game nila is August 12. Yan. So gaganapin yan sa King Abdullah Sports City, Saudi Arabia. So ang oras ng laban mga bay is 12 AM. Okay, dito sa Pilipinas. So alas 12 ng madaling araw yan, and panigurado main event yan kasi yung host country yung makakalaban ng Gilas Pilipinas. So ganyan naman na yan kapag host country, kapag may laban yung host team, main event talaga kayo. So 12 AM yan dito sa Pilipinas, August 12. Okay, so sa mga nag-aabang dyan, yan yung game schedule ng Gilas. And speaking of sa mga nag-aabang, nandito din yung pwede rin kayong pumusta rito, yan sa 1xBet, tumaya. Prediction ninyo, balita ko is dihado daw, okay, sa game na to yung Gilas Pilipinas mga bay, pagdating sa tayaan, kasi nga syempre home court advantage ng Saudi Arabia, and malamang medyo malulugi sa pustahan or sa predictions yung Gilas Pilipinas pagdating sa pustahan, kasi kadalasan may advantage talaga yung home court team, especially sa referee. So asahan na natin mga bayan na sa game na to medyo hindi papabor sa Gilas Pilipinas yung tawagan ng referee. Okay? Kasi pagdating lang naman kung home court advantage yung usapan, pagdating sa mga fans, hindi mang papahuli yung mga Pinoy dyan. So magiging ano lang yung laban ng pagdating sa home court, magiging pantay lang yung laban ng Gilas at Saudi, kasi alam naman natin na maraming nanonood ng mga Pinoy fans sa Saudi Arabia, and kitang-kita naman kada laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia parang nasa home court yung Gilas Pilipinas pag naglalaro. So, sobrang dami ng mga Pinoy fans na nanonood. Okay? So match na match lang yan pagdating sa crowd and sa mga fans. Siguradong jump pack yung arena niyan pag nangyari yung laban nila sa August 12. So titingnan muna natin dito mga bay yung mga head-to-head match-ups. So sa last 3 games na nagharap ang Saudi at ang Gilas Pilipinas, lahat ng yon panalo sa Gilas Pilipinas. Pero pinakahuling laban nila is 3 years ago pa yun mga bay, So nandito yung last match-up nila. Yung pinakahuling laban nila is FIBA Basketball World Cup 2023 Asian Qualifiers, kung saan nanalo yung Gilas, pero dikit lang mga bay, yung score 76-63. Naglaro pa dito si Kai Soto, kung hindi nakakamali, and then yung naturalized player natin dito is si Ange Kwame. Okay, tapos sa second round naman, kinambakan natin yung Saudi Arabia 84-46. Yung coach pa natin dito mga bayan ay si Coach Chot Reyes pa. Okay. Tapos dun sa preliminary round sa FIBA Asia Championship, nakalaban ulit natin sila sa score na 66-78. Close game pa rin mga bayan, So dalawa dun sa last 3 matchups natin kontra sa Saudi Arabia is dikit lang. 12 points lang, 12 to 13 points lang yung naging lamang natin dun sa last 2 out of 3 matchups natin sa Saudi Arabia. Yung pangalawa lang talaga, ito lang talagang natambakan natin sila sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers, kasi dito ito yung first time na naglaro yung home court game ni Jordan Clarkson. So ito, meron kasi tayong Jordan Clarkson ito, kaya tinambakan natin yung Saudi Arabia. Pero ngayon, wala tayong Jordan Clarkson, pero may Justin Brownlee tayo. So sa tingin ko magiging dikit yung magiging laban
ng Saudi Arabia at ng Gilas Pilipinas. So sobrang dikit nito mga bay, no? Dahil i-check natin yung stats comparison sa FIBA Asia Cup ng Saudi Arabia at ng Gilas Pilipinas. Sobrang ganda ng match na to. Yung mga stats ng Gilas at ng Saudi Arabia, very identical, match na match. And then pagdating sa players, sobrang match lang din, swak na swak. Okay, so kung titignan ninyo dito mga bay, no? Yan, sa team comparison. So sa points per game, average points per game ng dalawang team, yung Saudi Arabia is taga-average ng 83 points per game. Samantalang yung Gilas naman is 79.7% per game yung average points. So mataas yung offensive side ng KSA. So dapat siguro limitahan and depensahan ng Gilas Pilipinas na mabuti yung Saudi Arabia para bumaba yung average output nila sa game ng Saudi Arabia at Gilas Pilipinas. Pagdating naman sa rebound mga bay, yan, very identical, swak na swak lang. Yung Saudi Arabia nag-average ng 41.3 points per 41.3 rebounds per game. And then sa Pilipinas is 42.7. Yan. Sa assist naman, nag-average sila ng 19.7 assist yung Saudi Arabia. And then yung Gilas is nag-average ng 19.3 assist. Yan. Sa 2-point field goal percentage naman, KSA nag-average ng 52.3%. And then 49.6% naman yung Gilas Pilipinas. So very very close stats lang talaga mga bay, no? And then ito yung pinaka-importante, 3-point field goal percentage. Sa KSA is 34.1%, and then dito naman sa Gilas Pilipinas is 31 points yung average 3 points natin percentage. And then sa free throws, lamang yung KSA with 70.3% and 68.2% naman para sa Gilas Pilipinas. So sobrang ganda ng match-up ng Gilas mga bayano para sa napapalapit nila na laban. So meron din ditong mga key players na dapat bantayan yung Gilas Pilipinas mga bayano, sina Abdurrahman at saka si Al-Suwailem. Yan. Kasi ito yung mga, ito papakita natin. Ito si Muhammad Ali Abdurrahman, ito yung dapat na bantayan nila. Ito yung best player nila sa team nila. Etong dalawang to, wala to dun sa last 3 matchups ng Gilas Pilipinas kontra sa Saudi Arabia. So, etong si Abdurrahman, ito yung best player nila, nag-average to ng 20 plus points per game. Okay, naka 32 points mga to sa China. Kung saan nakadikit. Take note, dinikitan ng Saudi Arabia yung China sa laban nila. And then yung center nila na parang si Junmar Fajardo, si Al-Suwailem. Yan. Asa na ba yun si Al-Suwailem? Eto, si Muhammad Al-Suwailem. Eto din yung dapat na bantayan ng Gilas Pilipinas. Etong dalawang player na to yung nagbubuhat talaga para sa Saudi Arabia. So ito yung dapat na i-lockdown ng Gilas Pilipinas. Etong si Al-Suwailem, bagay na bagay ito para itong identical twin ni Junmar Fajardo mga bay, no? Sa laruan nito, hindi to katulad nila Darling at nila Gelbic na athletic, mabilis. Etong si Al-Suwailem, parang si Junmar lang din to, match na match to kay Junmar. Mabagal, hindi rin siya mabilis. May post up, yan, may perimeter shooting. Halos katulad lang ng laruan ng galawan ni Junmar Fajardo. So very good match up to. First time na ma-match up si Junmar sa kaparehas niya ng galawan, or baka may advantage pa siya konti dito kay Al-Suwailem. So ito yung mga dapat nating abangan. And syempre para sa Gilas, siguro oras na rin na baka makapaglaro si Jamie Malonzo dito sa game na to dahil injured niya si Calvin Oftana and kailangan natin si Calvin Oftana sa game na to. Okay? So, yun lang mga ba yung update natin. Maraming salamat sa panonood.